Magandang araw po sa inyong lahat. Ilang araw na din ganito ang panahon. Halos 2 linggo na ang nakakaraan mga nanay. Pero tuloy pa rin ang buhay. Ano man ang mga gawain, saan man ang mga lakad natin. Tuloy pa din mga nanay at kailangan nating tapusin. Dahil ang masamang panahon, kasama lahat yan sa buhay natin na dapat nating harapin. Tulad na lang ngayon dahil sa walang tigil na ulan. Makahirap maglabas ng palay para magpakiskis sana. Kaya ito na ang pinakamadaling gawin. Ang pumunta sa bilihan ng bigas para bumili na lang. Kahit umuulan, kailangan nating lumabas. Hindi naman halatang taga-bukid tayo mga nanay. Dahil eto, talagang nakabuta pa kami pumunta ng bayan. Pagkatapos pala naming makabili, dumiretso naman kami sa opisina ng Abreco para magbayad ng bill ng kuryente mga nanay. Mabuti na lang at walang masyadong tao. Mabuti naman para hindi tayo matagalan dito mga nanay. Kung napapansin nyo habang naghihintay si Belle sa may tricycle, hayan nga at umuulan na naman. At ako naman, malapit na rin sa may bintana. Nasa pangatlong pila na kasi ako. Ito naman ang kagandahan kapag natimingan mong pagpunta rito mga nanay. At sa wakas nga, nandito na tayo. Napakadali lang ang pagbabayad ng kuryente. Di rin sana kung sa GCash na lang tayo magbabayad para hindi na tayo mapagod pa sa pagpunta sa opisina. Pero hindi ko pa naman naranasan mga nanay. Kaya mas mabuti na dito na lang tayo sa may opisina. Wala naman sa Abreco. Dumaan naman kami sa bilihan ng feeds. Naubusan na naman kasi ang mga alaga natin mga nanay. O diba kahit maulan marami tayong lakad. At dahil umaambon pa din, sumilong naman sila tatay habang hinihintay na ilabas ang binili natin. At sa wakas ito na ang feeds natin mga nanay. At salamat kay Sir Gary na may-ari ng pwesto mga nanay. Nag-iisa daw kasi siya ngayon dahil ang kanyang mga kasama ay nag-deliver daw. Dito na pala kami nagtagal mga nanay. Pinuntahan pala namin ang ipinapaayos nating motor na ang buong akala ko maiuuwi na namin ngayon. Pero hindi pa pala mga nanay. Dahil may bagong problema na naman. Pero mas maganda na habang nandito pa sa shop, makita na agad ang mga problema nito para maayos na agad mga nanay. Kailan naman malapit nang matapos. Nagsilabasan naman ang mga sira nito. Sunog daw ang stator coil niya. At saka may 3 pyesa pa na kailangang bilhin mga nanay. Naku, at lahat yata ng pyesa ay bago na. At dahil hindi pa rin nga natatapos, umuwi na nga kami para magsimulan na ang paghahanap sa mga kailanganing pyesa. Napakahirap kasing hanapin ang mga pyesa ng Fury. Pagkatapos, dinaanan na namin ang mag-ina sa school para may sabay na namin sila sa pag-uwi mga nanay. Medyo malayo din ito kapag nilakad. Mabuti na lang at pagdating namin sa Bayubay, tumila na ang ulan para hindi mabasa ang mga daladala natin. Medyo malayo pa naman ang lalakarin. Grabe mga nanay, ito nang ang kalsada natin ngayon. Sabi ko nga pwede nang taniman ng palay. Pero hindi bale na. Ang importante, nakakapasok na ang mga traktor at kuliglig dito. Sana naman makita na ng gobyerno ang problema natin. At masolusyonan na ang problema natin dito mga nanay. At dito na naman nagtatapos ang ating mga kaganapan for today's video. Maraming salamat na naman sa inyong panunood. Good luck and God bless everyone.